Ayan, good morning po sa lahat, no. It's already November 27. So, uh, upcoming days na at Pasko na. Pero sa kasawing palad na medyo hindi maganda ang situation ngayon diyan sa aming lugar, no. Ako po'y taga Digos, Davao del Sur. At alam ko po yung 3 de Mayo, no. So, at itong taong ito, no, itong kapitan ito, hindi ko inabot ito. Itong si Kapitan Dodong Bukol. I think napapanood ko ang mga videos nito. No, since yung 2022 o 2016 pa yung tumakbo si Tatay Digong bilang presidente at nung time ng BBM Sara. Itong 3 de Mayo ay napaka-trending po nito, no? Napaka-trending po nito dahil po dito sa kapitan ito nga ito'y going straight, no? Going straight sa mga Duterte. At alam naman po siguro ninyo, no? Alam naman po siguro ninyo ang mayor diyan, no? Ang mayor diyan ay against po sa Duterte. At yan po ang pagkakaalam ko ay BBM. So, for further information po, at yan nga po, yung isang araw ay, isang gabi ay binaril nga daw, no, sa compound ng kapitan ni Oscar Dodong Bukol. So, why this happen? Why this is happening now sa Mindanao at sa lugar ko pa, no? Alam ko yung 3 de Mayo, no? Kahit hindi tayo lumaki dyan, ay alam ko po yung lugar namin yung 3 de Mayo. So, ito po, may sumisigaw nga po, di ba? May sumisigaw yung isang sundalo yata o kabarangay o kamag-anak ba ito ng kapitan na may dalang barel na ang sinisigaw, wala daw kwenta ang mga pulis at walang kwenta ang mayor. So, I don't want to simplify na ang may kagagawan sa pamamaril nitong kay Kapitan Dodong Bukol ay ang mayor. Pero siyempre, since ever naman, alam naman po natin yung mayor ng Digos ay BBM. So, nag-iisa lang po ata itong si Dodong Bukol na nakikipaglaban bilang stand still para po sa mga Duterte. So, ang ibig po sabihin nito, no, ang ibig po sabihin nitong nangyayari diyan sa Digos, Davao del Sur, kapag ikay kaalyado ng mga Duterte at maingay ka sa social media at ang tinitira mo yata ay ang inyong mayor ay ginogorgor ka, no? As what I'm doing dito po sa Calamba City, Laguna. Sa amin naman dito sa Calamba, Laguna, kahit po pinupuna ko ang mayor namin at ang aming congresswoman, ay hindi po sila balat sibuyas. Ang ibig pong balat sibuyas sa aking kababayan o aking kabarangay dyan sa Digos, Davao del Sur, ang balat sibuyas, ang ibig sabihin ay hindi tawag ito ay hindi tawag itong balat sibuyas, ang ibig sabihin ay hindi pikon, no? Hindi siya pikon, hindi sila pikon, pinapabayaan lang po si Sumbungan Channel nga magdadakdak sa social media kahit masasakit ang aking sinasalita. Pero nandiyan pa rin yung safety, nandiyan pa rin yung pag-iingat ko. So, sa nangyari po siguro kay Dodong, no, kay Kapitan Dodong, ay nagtiwala siya masyado, no? Hindi pa alam, no, hindi pa talaga alam kung paano nangyari nga nakapasok yung bala o whatever, kasi nagla-live nga daw nung gabing iyon si Kapitan Dodong at hindi alam kung sino, o sniper ba o whatever, basta po namatay po siya sa kanyang loob ng pamamahay. Nga mayroon siyang ini-interview, isang matanda, nakita niyo naman siguro sa video, nga mayroon siyang pinapakitang ID, then suddenly ay biglang na lang may naring time putok. So ayan po, no. So si Sumbungan Channel po ng Calamba City, Laguna ay siyempre nangangamba din po sa ginagawa natin dahil tayo po ay Duterte.
ako po'y taga Digos, ako'y taga Davao City. At alam naman po ng lahat dito sa Calamba City nga ako'y DDS. No? Since 2016 pa po tayo political vlogger na at hindi po talaga bumibitaw sa mga Duterte. So nangyari po kay Kapitan Dodong Oscar, Kapitan Dodong Bukol ay wag po kayong manahimik. Supposedly dapat mas lalo pang mag-ingay kayo dyan sa Digos para po lumabas po ang totoong hustisya. Kasi ang kalaban ay isang, yan ang naririnig natin sa mga videos, ang kalaban ni Dodong ay ang mayor. So, siyempre, mahirap po yan. Mahirap po hingin ang hustisya. Kasi alam naman po natin, ang hustisya sa Pilipinas ngayon ay panig kay BBM. So, wala po nangyayari po sa lahat ng ating pinaglalaban. As of now. Pero sa aking palagay, meron bang katulad ni ni Kapitan Dodong dyan sa Digos City nga ipagpatuloy ang laban niya sa kasalukuyan na nangyayari dyan sa Digos? I think wala na akong ibang nakikitang vlogger, isang kapitan nga lumalaban sa katotohanan. Paano na lang kaya na wala na si Kapitan Dodong, sino pa ang magpapatuloy? So, ako po yung nananawagan po sa taga Digos, Davao del Sur. Nangyari na ito kay Kapitan Dodong, so dapat hindi po kayo manahimik. Huwag po kayong manahimik, dapat mas lalo pa ho kayong tumapang. No, kasi nawala yung mentor nyo. No, nawala yung mentor nyo kasi Kapitan Dodong na gumawa ng paraan para mautas siya, tapos bigla na lang mananahimik dahil wala ng Kapitan Dodong. So, ang sa akin lang, kung nandyan lang ako sa Digos ngayon, ay ipagpapatuloy ko ang ipinaglalaban ni Kapitan Dodong. Pero nandito tayo sa Laguna, ay ang sa akin lang, kung nagtitiwala sa aking mga kabarangay o kababayan dyan sa Digos, nandito lang po si Sumbungan Channel. Send me details, mga messages sa aking private message sa aking Blue App. So, ating pagtulungan kung ano ba ang naging kahinatnan kung bakit pinautas si Kapitan Dodong. Kasi hindi ko po alam ang kwento. Nakikita ko lang ngayon at nakilala ko po ito, namukhaan ko po ito. Kasi yung time ng BBM Sara ay ito pong 3 de Mayo ang laging trending po pag dating po sa Duterte. No? Talaga masipag ito. Talaga masipag itong si Dodong. At lagi pong puno ang 3 de Mayo at gumagawa po talaga ng paraan si Kapitan Dodong makarating si Inday VP Sara dyan sa 3 de Mayo at kitang-kita po ang crowded sa mga video ni Kapitan Dodong. Kaya natatandaan ko po si Kapitan Dodong dahil namukhaan ko po siya. Actually sa pangalan, hindi ko po kilala si Kapitan Dodong, Oscar, na siya pala yun. Siya pala yung nagdadala ng Digos City dahil po sa pag-iingay ng kapitan na ito. Keep it up, keep it up sana sa mga mentor ni Kapitan Dodong na huwag kayong matakot. Ganyan po talaga. May tinatawag nga, it's better to be a coward than to be a dead hero. Pero ang ipinaglalaban po ni Kapitan Dodong ay isa po siyang bayani. Isa po siyang bayani nga namatay siya, pinatay siya about sa politics. Ganito po talagang politics. Wala naman pong politics nga malinis. Lahat po ay madumi po talaga yan. Pero kung ang pagkagawa na pagkautas kay Kapitan Dodong ay dapat po wala pong mananahimik. Ipagpatuloy nyo ang ipinaglalaban ni Kapitan Dodong po dyan sa Digos, Davao del Sur. Kung wala pong lumalaban po dyan, nandito po si Sumbungan Channel para tumulong kung ano ba talaga ang punot dulo nito. Bakit alam ba ni Kapitan Dodong nga siya ay uutasin?
Nandito lang po si Sumbungan Channel sa aking kabarangay dyan sa 3 de Mayo kasi ako po ay taga Balutakay, no? Ako po ay taga Balutakay, San Jose, yan, ganyan. Siyempre po, tayo po ay nagsisimpatya sa matapang na kapitan na ito. So sa aking pamilya dyan sa Digos, Davao del Sur, alam niyo po ang nangyayari. No? Sa aking kabarangay dyan sa 3 de Mayo, nandito po si Sumbungan Channel para po tumulong, mag-ingay kung bakit pinautas si Kapitan Dodong ng Digos, Davao del Sur. Huwag po kayong manahimik. Dapat po kayo mag-ingay ng mag-ingay kasi pag tumahimik po kayo ay wala pong hustisya na hindi po gagalaw ang hustisya kapag mananahimik po kayo. Bigyan niyo po ng pansin ang hustisya po natin. Alam na po natin ang hustisya, ang ating batas sa Pilipinas ay tulog pagdating po sa mga BBM. Itong BBM administration ito, wala na. Kumaga, wala nang saysay ang Pilipinas. No? Alam natin wala nang saysay ang Pilipinas, wala nang pag-aahon. Kaya ating pagtulungan itong pagkautas kay Kapitan Dodong Bukol ng Digos, Davao del Sur. Ating pagtulungan na mas lalo tayong mag-ingay hanggat makuha ninyo ang hustisya ninyo. Nandito lang po si Sumbungan Channel para po tumulong sa kapitan nga matapang nga ipinaglalaban ang katotohanan. Wala pa tong kasiguraduhan kung paano to mabigyan ng hustisya ang pamilya o ang sarili ni Kapitan Dodong Bukol. So, hanggang dito na lang po si Sumbungan Channel. May God bless Digos City, no? May God bless Laguna, and may God bless the Philippines. Huwag po kayong sumuko hanggat mayroong hustisya pang kahit natutulog ay ating gisingin ang hustisya po ng Pilipinas.